Alam mo ba, sa unang magkapatid sa Biblia, nakita na agad ang 200 ng tao, gawa o grasya. At ang kwento na ito sa Genesis 4 ay direktang tumuturo sa kaligtasan. May 2 magkapatid. Si Cain, magsasaka. Ang kanyang handog ay bunga ng lupa. Pero tandaan, ang lupang iyon ay isinumpa dahil sa kasalanan ni Adan. Si Abel naman, pastol. At ang kanyang handog ay unang anak ng kanyang kawan. Sa Genesis 4:4-5, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, pero hindi niya tinanggap ang kay Cain. Bakit? Dahil ang kay Cain ay gawa ng tao, pero ang kay Abel ay handog na may dugo. Isang larawan ng grasya ng Diyos. Sinabing Diyos kay Cain sa Genesis 4:7, "Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba ikaw ay tatanggapin? Ngunit ang kasalanan ay nakaabang sa pintuan." Ibig sabihin, ang kasalanan ay laging naghihintay pumasok sa puso ng tao. Pero pinatay ni Cain si Abel. At pagkatapos, tinanong ng Diyos sa Genesis 4:9, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Hindi dahil hindi alam ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataong umamin. Ganyan ang awa ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang magbago. Kahit nagkasala si Cain, hindi siya agad pinatay ng Diyos. Sa halip, nilagyan siya ng tanda ng proteksyon para walang pumatay sa kanya. Dahil kahit sa makasalanan, nagbibigay pa rin ng awa ang Diyos. At pagkatapos sa Genesis 4:25, ipinanganak si Seth. Mula sa kanyang lahi, darating ang tagapagligtas. Pero may tanong ako sa iyo. Napansin mo ba ang handog ni Abel? Ito ay isang tupa. At sa Juan 1:29 sinabi, "Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ang handog ni Abel, matagal nang tumuturo kay Jesus. Ang tanong, handa ka ba upang tanggapin ang kaligtasan kay Kristo Jesus?